how should be done. This 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 how should be done. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Yung tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulungkot sa ating lalawigan. Okay, welcome sa ating programa ang Rise High Laguna Serbisyong Tama ni Governor Ramil Hernandez. Ako po inyong lingkod si Chris Sanji. Makakasama nyo sa isang oras nating talakayan dito pa rin sa Laguna TV. Dito pa rin po sa atin sa lalawigan ng Laguna, ang aking partner. Good morning, partner. Good morning, partner. Kamusta po kayong lahat? Ako po si Taj Panganiban at diretso na ba tayo, Diretso na tayo sa ating mga balitang Laguna. Yes, at syempre bago tayo mag-start ng Balitang Laguna, partner, congratulations muli sa ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao na nagbigay muli ng karangalan sa ating bansa. Ano mo, partner? Congratulations. Nanood ka ba? Proud ka nanood ako, partner. Kaya ang damit ko, Pilipinas Pilipinas. Although natalo ang ating Filipino Flash, saludo pa rin po kami sa inyo sa atin pong pinagmamalaki si Nonito Donaire. Ang ganda rin po ng laban. And siyempre, yung pong 12 rounds na ipinakita ng ating pambansang kamao, from 37, ang kalaban niya ay 27 years old, di ba? Nakita natin yung bilis pa rin ng ating pambansang kamao. Kaya sa ngalan po ng lalawigan ng Laguna, pinaabot po ni Governor Ramil Hernandez ang, alam niyo yun, ang pagsaludo, ang congratulations. Remember, Manny Pacquiao ay adopted child ng lalawigan ng Laguna. Kaya pinagmamalaki ka po namin, Senator The Champ, Manny Pacquiao. The Filipino Champ. At syempre, muli ako po si Taj Panganiban at hatid ko pa rin po sa inyo ang Balitang Laguna Weekly Report para sa mga napapanahong issue, kaganapan at kasalukuyang pangyayari sa loob at labas ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna. Kaya naman, ang Laguna sa pamumuno ni Governor Ramil Hernandez ay tumanggap ng parangal ng 2016 Seal of Good Local Governance mula sa Department of Interior and Local Government na pinamunuan naman ni Kalihim Ismael Mike D. Sueno na ginanap naman sa Sofitel Philippine Plaza, Pasay noong October 27, 2016. Ito ay kabilang sa pagkilala sa katapatan at kahusayan ng pamahalang lokal na magampanan ang mabuting pamamahala sa 6 na kategorya at yan ay ang Financial Administration, Disaster Preparedness, Social Protection, Peace and Order, Environmental Management, Business Friendliness at Competitiveness. Sa pangunguna ni DILG Secretary Ismael Sueno, ang programa ay may temang LGC at 25 Pagsulong, Progreso at Pagbabago na isinabay naman sa pagdiriwang ng ika-25 taong anibersaryo ng Local Government Code ng 1991. Ang SGLG ay humihikayat sa bawat pamahalaang lokal na ipagpatuloy ang pagbibigay ng mabuting pamahala upang maipatupad ng maayos ang mabilis na serbisyo publiko para sa mga mamamayan. Kasamang tumanggap ng parangal ay sina Bukal Ruth Mariano Hernandez at Senador Sonny Angara. Samantala, ang pamahalaang panlalawigan ng Laguna sa pamumuno ni Governor Ramil L. Hernandez at sa pangasiwa ng Provincial Urban Development and Housing Office ay nagdiriwang ng National Shelter Month kasabay ang ika-20 taong anibersaryo ng PUDHO. Kaya naman tagumpay na naisagawa ang ika-3 Housing Summit na ginanap naman sa Sentrong Pangkultura, Bayan ng Santa Cruz noong October 25, 2016. Tampok dito ang Housing Summit na dinaluhan ng mga homeowners dito sa Laguna, Municipal Housing Coordinators at tanggapan ng Vice Presidente sa pamamagitan naman ni Ginang Armida Melendres, ang Project Evaluation Officer na mula sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC. Dumating din ng ibang tagapagsalita na mula sa Social Housing Finance Corporation o SHFC, Presidential Commission for the Urban Poor, PCUP, Home Development
Mutual Fund HDMF, National Housing Authority NHA, Philippine National Railways o PNR at ang Housing at Land Use Regulatory Board o HLURB. Nagkaroon naman ng maikling talakayan upang maiparating at malaman ang mga bagong pulisiya, ganon din ang mga issue na may kinalaman sa programa sa pabahay dito sa lalawigan ng Laguna. Samantala, ginanap po kamakailan lang ang ika-7 Maria Carpena Condiman Song Festival na ginanap naman sa Sentrong Pangkultura Bayan ng Santa Cruz. Ang tanggapan ng LT Cato ang nag-organisa ng kompetisyong ito kung saan may 2 kategorya, ang mga sekundaryang mag-aaral at mga senior citizen. Nagbigay din ng natatanging bilang ang Philippine High School for the Arts nang kinanta naman ang Curacha de Paoay. Ang kompetisyong ito ay sinabay sa ika-130 anibersaryo ng kapanganakan ni Maria Evangelista Carpena na tinaguriang Nightingale ng Zarzuela noong kapanahunan niya. Carpena, ha? Carpena noong kapanahunan niya. Layunin naman ng programang ito na alalahanin ang makulay at magandang kultura na minana natin at ang dahilan kung ano tayo ngayon, at may mga Lagunenyong puno ng talento na maipagmamalaki sa buong mundo. Samantala, pinangunahan naman po ni Governor Ramil L. Hernandez ang pagbibigay ng parangal sa mga natatanging senior citizen na ginanap sa Chipeco Building, Barangay San Agustin, Bayan ng Bae noong October 25, 2016. Ito ay kailinsabay sa pagdiriwang ng mga Elderly Week. Nagbigay naman ng mensahe sina Vice Governor Attorney Karen Agapay at Bukal Ruth Mariano Hernandez kasama si Governor Ramil L. Hernandez, si Vice Alcalde Jose Padrid na nagbigay ng plake at insentibo bilang pagkilala sa mga natatanging nakatatanda sa bayan ng Bae. Ang pagbibigay ng pagkilalang ito ay naging posible dahil sa pangunguna ng pamahalaang bayan ng Bae sa pamumuno ni Mayor Bruno T. Ramos. Ginanap kamakailan ang kauna-unahang folk dance competition na ginanap naman sa Sentrong Pangkultura Bayan ng Santa Cruz. Lumahok dito ang mga mag-aaral mula grades 1 to 10 sa buong Laguna. Layunin ng kompetisyon na maipakita ang talento ng bawat kabataang Lagunense at pagyamanin at buhayin muli ang folk dance dito sa ating lalawigan. Pinamahalaan ito ng LT Cato sa pamumuno ni Dr. Bimbo Santa Maria at kanyang mga kawani. Dinaluhan naman at nagbigay ng mensahe si Provincial Administrator Attorney Dulce Rebanal at nagbigay din ng mensahe si Vice Governor Attorney Karen Agapay. Samantala, serbisyo publiko ang ipinamalas ng ating butihing Governor Ramil Hernandez nang ginanap muli ang People's Day sa Hekdan, lungsod ng Calamba. Patuloy pa din ang pagbibigay ni Governor Ramil Hernandez ng tulong pinansyal sa mga kababayan natin mula sa una at ika-2 distrito ng lalawigan ng Laguna. Ang tulong pinansyal na ito ay para sa mga karamdaman bilang suporta sa kanilang pagpapagamot, katulad na lamang ng dialysis, sakit sa puso, na stroke, diabetes at cancer. Kasama na dito ang tulong pinansyal para sa may mga nasawing kapamilya. Hindi lamang po tulong pinansyal ang ibinibigay dito, kundi pati na rin ang mga proyektong nais ilapit ng mga kapitan at mamamayan. Nagbigay naman ng kortesiya ang iba't ibang personalidad at organisasyon kay Governor Ramil Hernandez. Mananatiling bukas ang tanggapang ito tuwing araw ng Huwebes sa Hekdan Building, lungsod ng Calamba. Samantala, tagumpay po naming naisakatuparan ang serbisyong Tama Caravan na ginanap sa Barangay Banilan, Bayan ng Pakil. Libreng mga programa tulad ng konsultang medikal, dental at optical na may kasamang libreng salamin. Nagbigay din dito ng tulong pinansyal para sa mga kababayan nating mula sa Baguio. Tuloy-tuloy din ang pagbibigay ng libreng lugaw para sa mga bata. Gayon din ang libreng gupit at libreng buto at namumungang punong kahoy. Maraming salamat sa mga pinunong doktor ng 9 na distritong ospital dahil sa walang tigil na pagsuporta sa programang ito. Ganon din ang pakikipagtulungan sa bayan ng Pakil sa pamumuno
pamumuno ni Mayor Vince Soriano at ng Sangguniang Bayan at ng Barangay Banilan. At yan po ang mga kaganapan sa loob ng at labas ng lalawigan ng Laguna. Uli yan po ang ating Balitang Laguna Weekly Report, partner. Yan ang mga naging kaganapan sa isang linggong aktibidades ng ating punong lalawigan. Alam nyo, bawat araw walang sinasayang na oras at panahon para mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan, partikular sa una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Kaya naman, tuloy-tuloy lang po ang serbisyong tama na inihahatid ni Governor Ramil at mamaya nga makakapanayam natin ang Provincial Director ng Department of Interior and Local Government sa ating lalawigan. Dahil nga po dito sa pakita nga natin yung tinanggap ng ating punong lalawigan, yung Seal of Good Local Governance dito po mula sa Department of Interior and Local Government, mula sa ating Secretary. Ito po ay ilan lamang ang pagpiling ito, ilan lang ito sa mga pinipiling probinsya, bayan at lungsod. At ang alam ko ay may mga lungsod din na mga bayan din na kinilala dito. Mamaya malalaman natin sa ating provincial director sino-sino ba yung mga bayan na yon para din naman masaluduhan sila, makilala sila. At we are very very proud of you sa inyong pamumuno kasi liderato pinag-usapan dito yung leadership, yung inyong mga programa, kung paano kayo makihalubilo sa tao, ano yung mga konkretong programa na mag-aangat ng buhay ng ating mga kababayan. Kaya naman, wala naman kaming hinihiling sa lalawigan ng Laguna. Alam nyo, simple lang eh. Ang sabi ni Governor Ramil, ito lang ang aming gusto sa inyo, ang makapagserbisyo ng tama. Babalik po ang Malay sa Laguna, serbisyong tama. Serbisyong tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulugod sa ating lalawigan. Tayo na sa lalawigang kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Mabunying araw, mahal kong kababayan. Ang Laguna ay walang kapantay sa yaman ng kalikasan at kulturang kinagisnan. Ang likas na ganda ng kanyang kapaligiran, mga bundok tulad ng Makiling, mga talon at bukal, mga ilog at lawa ay ilan lamang sa mga kakit-akit na lugar na dinarayo ng aming mga kababayan at bisita, lokal man o banyaga. Ang mga simbahan na gawa pa noong panahon ng Kastila at mga sinaunang bahay, gaya ng makasaysayang bahay ni Dr. Jose Rizal, ay ilan lamang sa mga sumasalamin sa mayamang kultura ng aming lalawigan. Ang mga eskultura ng Paete, mga borda ng Lumban at turumba ng Pakil ay ilan lamang sa mga produkto at pagdiriwang na kinanagigiliwan sa aming lalawigan. Ang Enchanted Kingdom, river rafting at wakeboarding ay mga makabagong atraksyon pang turismo na para sa mga kabataan. Kaya inyo pong ipakita ko sa inyo ang mga ito. Sa Laguna, halina tibay humanda na, sama tara. Tayo na tara sa Laguna, sama tara sa Laguna, halina tibay humanda na, sama tara. Bundok ating suungin, tugirin nating damhin, at hindi sabay sa sariwang higit ng hangin. Talon lawa kagubatan, ikas yamang maiibigan, ating saksihan sa Laguna lalawigan. Iyong babalik, balikan na. Oo, atin ay libutin mga lugar na nagniningning, saya'y hindi mo bibitin, abutin ngiti ang dadalhin. Halina't ating subukin mga exciting na gawain, mapalupa, mapatubig, mapahangin, tsak ay inain. Tara nang dumugin ang ganda ng Laguna, kapit na sumama ka, kasiyahan mo'y naghihintay na. Halina, tayo na sa lalawigang kay
Sama na, kakaiba, Laguna. Piliin at yakapin ang natatangi. Laguna. Halina, tayo na sa lalawigang kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na, kakaiba, Laguna. Piliin at yakapin ang natatangi. Halina, tayo na sa lalawigang kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na, kakaiba, Laguna. Piliin at yakapin ang natatangi. Halina, tayo na sa lalawigang kay ganda. Wag na wag palalampasin, tsak iyong mamahalin. Halina, sama na, kakaiba, Laguna. Piliin at yakapin ang natatangi. Laguna. Asahan po ninyo ang aming mainit na pagtanggap sa lahat ng pagkakataon. Malugod po naming hihintayin ang inyong pagdalaw sa aming lalawigan. Laguna, wala nang iba. Maraming salamat po. Laguna. Naghahanap ba kayo ng isang kaaya-ayang lugar para sa taimtim na pananalangin at kumbinyenteng lugar pamamaalam sa inyong lumisang mahal sa buhay? Dalawin po ninyo ang Pasture of Heaven Memorial Park. Matatagpuan sa Barangay Sala, Cabuyao, Laguna. Malapit po ito sa munisipyo ng Cabuyao at kaharap ng Saisat College. Mayroon po itong sariling motuwaryo at malawak na paradahan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Miss Cecil Liu o kay Mr. Angelito Samson. Rainy days, they make me blue. Kind of day I think of you and say, I want a moment with you. When the sun is out and bright and the world is just alright, I say, I'd love a moment with you. Moments are simply made of these, sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days, a gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. When our friends are all around, Love and laughter to be found, we say, we want this moment with you. Moments are simply made of these, sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days, a
a gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. Moments are simply made of these, sweet and rich as all the memories. Warm nights and blue sky days, a gentle kiss, a tight embrace. I'd love another moment with you. The best moments are made with you and Carmen's Best Ice Cream. When it seems all hope is gone, when people's lives are shattered and they've lost the will to go on, we reach out to the helpless, and with each passing day we help them to rebuild their lives. This is the Red Cross way. On to the future, committed and proud, inspired by our noble history as we face the future now, alleviating human suffering and uplifting human dignity. Let every volunteer know our mission everywhere. The Red Cross then and tomorrow, always fast, always ready, always there. Stand together long after a storm has gone, when the world no longer watches. We do what must be done with selfless kindred spirits who quietly move on in a quest to spread compassion. With all our hearts we sing a song. On to the future, committed and proud, inspired by our noble history as we face the future now, alleviating human suffering and uplifting human dignity. Let every volunteer know our mission everywhere. The Red Cross then and tomorrow, always first, always ready, always there.
Serbisyong tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulungkot sa ating lalawigan. Okay, nagbabalik tayo. Rise High Laguna, serbisyong tama ni Governor Ramil Hernandez. Ako pa rin yung lingkod si Chris Sandia, yung PIO. At doon sa mga nakakaranas nga pala lang medyo pangit namin signal sa Royal Cable, pasensya na po kayo, meron po kaming ina-upgrade sa ating pong technical department. Sa paumanhin po, mga ilang araw lang po ito, pero kanina po na minomonitor ko, balik na naman po yung ayos na signal natin. May mga iniaayos lang po kaming channel. And doon po sa mga nagtatanong, patuloy lang po tayo mag-donate sa atin sa Philippine Red Cross ng dugo, at kailangan po namin, badly needed po namin ng dugo, na ang dami pong dinadialysis ngayon, maniwala po kayo sa akin, para pong doble. Kasi tinitignan ko po yung datos ng mga nangangailangan ng dugo noong last year, ay compare ngayon ay parang nadoble po yung pagkuha po ng dugo natin. So ini-encourage ko pa rin po yung mga non-government organization, yung po mga munisipyo, tulungan niyo po kami na mag-organize po kayo ng bloodletting dito po sa atin sa Philippine Red Cross, at marami po kayong buhay na matutulungan, madudugsungan niyo po ng buhay dito po sa ating lalawigan partikular. And salamat po doon sa ating Calamba City Jose Rizal JCs, doon po sa tuloy-tuloy na project po ng Project Health. Ako po ang presidente nila ngayon. Namigay po kami ng tsinelas last Saturday sa Barangay Real. Kasama ko po yung project chairman, yung pong Calamba City Councilor natin, si Gigi Alcacid, and magkakasama rin po kami, nagkaroon po kami ng offline Be Better Eyesight na tinatawag na program dito po sa Barangay Parian, kung saan po ginawa yan po, nakikita nyo, meron po kaming Be Better Eyesight na ginawang programa namin ni Governor Ramil, na mahagi po kami ng salamin at nagpa-check up po kami ng mga mata, and nagkaroon din po ako ng orientation sa mga senior citizen kung paano ang gagawin nila kapag po may emergency, first aid sa mga senior citizen. Halimbawa po si Lola o si Lolo ay nahilo, ano ang dapat unang gagawin? Kapag may epileptic, ano po ang unang gagawin? So, yan po yung mga naging namahagi po kami ng mga yan. Namahagi po kami ng mga salamin. And inorient ko rin po sila na dapat po tuloy-tuloy po yung ating continuous na pag-monitor sa kanilang mata, lalo po yung may mga na-monitor na may mga katarata, So meron pong eye care program. Maraming salamat po sa kay paring Oliver Beher at sa eye care dyan po sa Barangay Halang. Sila po yung mga nakikiisa sa amin na tumutulong para matulungan po itong ating mga kababayan. At yung pong mga salamin, salamat po sa ating mahal na Governor Ramil Hernandez, Board Member Ruth Mariana Hernandez, sapagkat yan po napasaya po natin yung matatanda, nabiyayaan po sila ng libreng salamin. Meron po akong second edition doon po sa ibang barangay. Susunod ko na po ang Barangay Puting Lupa sa Aplan po, and then sa Barangay Aplaya po, sa Barangay Lingga at sa Sampiruhan at sa Palingon. Abangan niyo po ako dyan, abangan niyo po kami. Dadalhin ko po yung mga programa. Kasama po ang ating Governor Ramil Hernandez sa mga programang ito, dahil gusto po namin maramdaman ng ating mga kababayan kung ano itong aming serbisyong tama. Ganon din po ang battle cry ko bilang bagong presidente ng Calamba JCs, ay magserbisyo ng tama para maging be better. Yun po yung aming yung aming pong motto yung pong aming tagline, be better. Dinuksungan ko lang po yung aming tagline ngayon, na ito pong aming team ngayon for Calamba Jose Rizal, we want to make a difference for others. So meron po ako ilang project, diretso lang po yung feeding program, meron po kaming feeding distribution po ng feeding namin, and then meron po ako mga ilang project para po sa mga orphanage at doon po sa homeboard aged dito sa atin sa lungsod ng Calamba. So yun po yung mga ginagawa natin. And dire-diretso lang po kami. Meron po kaming gaganaping parole making contest for December. So abangan niyo po. Ito po yung mga recycled materials, at nakikipag-coordinate na po ako sa DILG Calamba para po sa mga barangay
na sasali po. Sa lungsod po ng Calamba, we have 54 barangays, kaya medyo malaki, and nakakatuwa po yung mga nagpa-participate dito. And speaking of Department of Interior Local Government, kapiling natin ngayong umaga ang napakasipag at pinagmamalaki namin ang bago po naming Provincial Director ng aming lalawigan. Gusto ko muna makipagkwentuhan dito si Director Daryl Dizon. Welcome sa ating programa, Director. Good morning. Maraming salamat, Sir Chris, Miss Tanch. Ako ay masayang-masaya na once again ay makasama dito sa ating Rise High Laguna Serbisyong Tama TV program. Okay, Tanch, alam mo si Director Daryl, sabi ko nga ay bagong dating sa ating lalawigan. Kwento naman, paano po kayo nag-start sa DILG, paano po kayo napunta sa Laguna, before po ba, saan kayo galing? Kwento lang ng konti. Okay, so I started working sa DILG way back 2002. Nagsimula ako as information officer. Parang ganito din. Nagbibigay ng info, nagbibigay ng updates sa mga programa ng DILG. And then eventually, I rose from the ranks hanggang maging division chief. And then, 2013, I was appointed as provincial director of DILG Rizal. Rizal muna. 3 years ako sa Rizal, Sir Chris, and then last August... yung PIO sa Rizal, kaibigan ko, si Tony. Si Tony Mateo. Tony Mateo. Then starting August, ako na ang bagong PD dito sa Laguna. Alam nyo, ang lalawigan Laguna compared to Rizal, medyo malaki ang Rizal ang laki ng Rizal. At ang Rizal, yung buong probinsya, hindi mo kayang libutin ng isang araw. Hindi kagaya ng lalawigan ng Laguna. Ang lalawigan ng Laguna, kaya mong libutin maghapon hanggang gabi. Pero ang province ng Rizal, yun sa experience ko, parang hindi kayang libutin ng isang araw. May mga parts kasi na bundok dun Bundok talaga. Tanay na area. Okay. Pag-usapan natin yung pagpunta nyo dito sa Laguna. Ano naman ang inaasahan nyo? Siyempre, bilang bagong DILG, may inaasahan kayo sa probinsya. Ano po yung ina-expect nyo? Expectation nyo? Ang expectation ko, Sir Chris, ay magkatulungan ang DILG, ang national government through DILG, makipagtulungan sa ating provincial government, sa ating Governor Ramil Hernandez, sa ating Vice Governor Attorney Karen Agapay, sa mga board members, upang kung anong serbisyo ang dapat maibigay sa ating mga constituents ng Laguna ay magkaroon ng tamang pagtutulungan ang national at local. Kami ay maging tool na maibigay kung ano man yung dapat na serbisyo. Serbisyong tama nga, gaya ng inyong sinasabi. Partner. Yes. Partner in practice. Alam niyo, hindi na kayo mahihirapan kasi ang orientation ng ating puno ng lalawigan, si Governor Ramil Hernandez, from the start, nagsimula from the scratch from SK, pagiging youth leader, naging SK, naging city councilor o municipal councilor before na Calamba, naging vice governor, naging board member, naging vice governor and governor. Kaya hindi na tayo mahihirapan na, ito ang programa ng DILG, ito ang ginagawa ng Department of Interior Local Government, ito yung dapat mo sundin. Kasi from the start, from the orientation, alam ko, na-orient siya mabuti ng aming vice mayor ngayon, na napakahusay si Kuya Ros Rizal, Alam niyo naman, kami po mga SK before, SK ako produkto kami ng SK. Talagang ang orientation namin kay Vice Mayor Ros Rizal, ganun-ganun na lang kung paano ka. Kasi papandayin ka sa SK, sangguniang kabataan. Papandayin ka. Ako hindi ako naniniwala politika yan, up to now, hindi ako naniniwala gano'n. Nasa sa kanila yan, yung mga batang nandyan, mahuhusay yan. Kasi although may dugong politiko yan, pero may gusto rin silang gawin para sa bayan. The mere fact na pumayag sila pumasok doon, may ibig sabihin, mayroon silang puso ng paglilingkod. Okay. Kaya ako po ito binabanggit. Siyempre, walang hangad ng isang probinsya kundi magkaroon ng isang mabuting pamumuno. Isang maayos na namumuno nasa tamang direction. Kaya nga po nung una pa, Director, kinukwento ko sa inyo, ano pa bang branding ang kailangan natin? Sabi ni Governor, wag na. Serbisyong tama na lang. Ano ba ang gusto lagi panunungkulan ng mga tao? Di ba yung tama? Tama sa oras. Tama sa pagbibigay ng programa sa edukasyon, sa peace and order, sa lahat, agrikultura. Ano bang gusto nating programa? Di ba lahat tama? Kaya, yan na lang ang bigay natin. Yan na lang ang battle cry natin. Serbisyong tama. Meron nga nagbibiro, ST ang ibig sabihin nun. Yun nga, serbisyong tama. Kaya,
yung branding, Rise High Laguna, serbisyong tama, doon po nakakonsentrate. At kung bakit natanggap to ng probinsya, alam ko nakita ng national government, ng Department of Interior and Local Government na, itong mga kategoring to, pumapasok at tumatama dito sa mga hinahanap namin. Okay, Director, nag-search kayo, alam ko, bahagi kayo ng search. Kwentuhan niyo naman kami at kung bakit ang lalawigan ng Laguna napili para dito sa 6 na kategorya natin sa atin sa DILG. Yes. So, nag-start ang assessment through yung pag-issuance ng DILG Memorandum Circular 2016-01 issued to January 5, 2016 kung saan kami ay naatasan na magkaroon nga nitong search para sa mga magiging winners ng ating Seal of Good Local Governance. Ito yung sinabi nga kanina na pagkilala sa katapatan at kahusayan ng pamahalang lokal. Dahil marami nga nagsasabi na ang kanilang serbisyo ay maganda, sila ay magaling, pero ano ang pamantayan? So ito ang pamantayan na na-develop ng DILG, yung 6 areas na sinasabi dito. Ang criteria nito, kailangan maipasa ng LGU yung 3 core areas, yung financial administration, disaster preparedness, social protection, and then +1 ng isa, kailangan lang nilang maipasang isa sa essential assessment areas. Ito yung business friendliness and competitiveness, on peace and order, and environmental management. So ang Laguna ay nakapasa dito sa mga criteria, kaya nagawara ng Seal of Good Local Governance. Sir Chris, hayaan mong kwento ko lang ng mas detalyado yung mga areas kung saan pumasa ang Laguna. On financial administration, ibig lang sabihin ay wala kayong unqualified or qualified COA audit opinion. So, sa pamantayan ng COA, okay na okay ang ating probinsya. Nag-comply tayo sa full disclosure policy. Naka-disclose ang lahat ng kaperahan ng ating probinsya para makita. So, ang ibig sabihin nitong financial administration, maayos na pamamahala ng pananalapi ng ating lalawigan. Yes, sir. Okay. Maayos at kita ng lahat. Kung sila'y mag-check sa website, nandun sa portal, kita nila, nandun lahat ng expenses. Kung sila'y pupunta sa conspicuous places, makikita din na nandun ang mga ginagastos ng ating probinsya. And then, regular ang ating remittance ng GSIS obligations. Dahil madalas problema din to ng ating mga LGUs, hindi agad binibigay yung remittance sa GSIS. So, yun. On disaster preparedness, ang ibig sabihin po nito ay meron tayong organized na council at merong plantilla ng DRRM officer. Meron tayong plantilla. Hindi lahat ng probinsya ay meron po niyan. At nagdagdag pa nga tayo dun sa ating disaster monitoring. Yes. Itinayo pa natin yung Laguna Action Center. Yes. Oo. So talagang ating compliance ay kitang-kita. Meron tayong contingency plan. Ang ating mga barangay ay merong DRRM plans. Meron tayong equipment. Meron tayong prepositioning ng goods and resources, medical services. Kumbaga, pag sinabi sa disaster preparedness ay talagang handang-handa ang Laguna. So, pinasa din natin yon. And then, on social protection, meron tayong LGU managed residential care facility for vulnerable sectors. Ang ating mga barangay nagsasubmit ng VAUSI reports, yung violence against women and children. Meron tayong local code for children. At ito, importante, minsan nakakaligtaan, tayo ay nagko-comply sa accessibility law, yung para sa ating mga disabled na mga kababayan. Kita nyo yung rampa sa mga building sa ospital ng probinsya, yun ay pasok sa standards na hinihingi sa ating social protection. And then sa essential assessment area on business friendliness, tayo nakapag-comply sa BPLS standards, mabilis kumuha ng permit sa ating probinsya, hindi pa babalik-balikin ang ating mga negosyante, updated ang ating local investment and incentives code. Kaya kitang-kita dito yung pagiging handa ng ating probinsya sa pagtanggap ng mga businesses dito sa ating probinsya. On peace and order, lagi po nagko-convene na ating Peace and Order Council. I would like to commend na ating provincial government. Lagi pong nagko-convene, hindi lang quarterly, as the need arises, more than yung required ng law. Talagang nagko-comply. Bukod pa yung PPOC, meron pa tayong LADAC. Yes. Yung Laguna Drug Abuse Council natin. Yes. 100% organized yung ating mga action teams and na-training yung ating mga tanod. Talagang anong ating Laguna. So, meron din tayong nag-implement tayo ng solid waste segregation sa ating mga buildings on environmental management. Meron tayong access sa sanitary landfill or alternative technology. So, yun po ang mga dahilan kung bakit nabigyan ng ating probinsya ng Seal of Good Local Governance. Kinilala ang katapatan at kahusayan ng ating mga namumuno.
At syempre sir, patuloy pa rin yung maintenance natin dito para tuloy-tuloy lang din Yes, oo. lahat ng aspect. Yes, kasi di natin masabi, baka mag-scale up yung ating mga indicators. So, kailangan makasabay po tayo. Kasi as a backgrounder, itong Seal of Good Local Governance, nagsimula ito ng panahon ni Secretary Jesse Robredo, Seal of Good Housekeeping, kung naalala po ninyo. Tinitignan lang dito yung sa financial aspect, yung full disclosure, tsaka yung no adverse COA finding. And then eventually, nag-scale up po mula nung panahon ni Secretary Rojas hanggang ngayon sa time ni Secretary Mike Sueno, naging Seal of Good Local Governance na po siya. Mas malawak na po yung tinignan. Talagang areas on local governance po tinignan ng DILG. Sabi ko nga dito, Director, hindi ito ginagawa dahil pakitang tao at may sinasalihang award tayo. No? Ito talaga yung polisiya na sinusunod from the start nang maupo si Governor Ramil, yung aming 8-point program. Bahagi ito ng 8 puntong programa. At sa bahagi ng 8 puntong programa, at least lahat ng ginagawa namin, lahat ng ginagawa ni Governor Ramil kasama yung buong sangguniang panlalawigan, Vice Governor natin, Department Heads, lahat na empleyado ng kawani ng ating pamahalaan, lahat po ng kawani ng ating ito po nakatuon dito. Kaya kagaya ng environmental management natin, ang lalawigan lang po ng Laguna ang merong opisina, tanggapan para sa climate change. Diba? Ang lalawigan lang ng Laguna. Kaya nga po yung pangulo dito, yung pong chairman nito, yung in charge dito ng opisina, panay po ang labas ng probinsya natin kasi nagbibigay po siya ng orientation kung paano natin ginawa yung ating climate change office dito sa lalawigan. Ganun po kaseryoso. Sabi ko nga pag dinidiscuss ko, Director, yung problema ng climate change, ang Pilipinas hindi mo kahit katuldok sa buong mundo, may magagawa pa rin yung maliit na tuldok na yon. At kung baka doon sa maliit na tuldok na yon, may magising, Kaya nakikita naman natin, lumalaki yung maliit na tuldok ng Laguna. Kasi nagpunta si Kiko Labros sa, alam ko, nagpunta ng Bacolod and then Bohol. Nag-aano sila, na iniimbitan nila yung lalawigan natin. Dahil tayo lang, sa buong Pilipinas, ang merong programa pagdating po sa environmental, pagdating do sa climate change. Isa pa, yung ating pong social protection. Importante na nararamdaman ng taong bayan na inaabot silang pilit ng mamamayan. Ano ang ginawa ng ating gobernador? Pinangako namin nung araw na yung mga social services, yung serbisyong tama karaba namin, nagbarbarangay kami, nagbayan-bayan kami para yung lahat noong serbisyo ng Kapitolyo madala sa mga bayan, di ba, Director? Yes. Alam ko, tinitignan nyo rin yan. At hindi pa yon. Yung People's Day ni Governor, every Monday dapat sa Kapitolyo para makausap siya. Anong ginawa niya? Yung kasing 1st and 2nd District, kung magta-travel ka from Calamba o from San Pedro to Santa Cruz, it takes 2 hours kung galing San Pedro. Anong ginawa niya? Every Thursday, dito tayo sa lungsod ng Calamba. Nag-rent po siya ng isang area doon para mabigyan po ng serbisyo yung mga taga 1st and 2nd. At nag-iisip pa ho kami na baka po sa 1st District ay mag-assign po kami na isang People's Day area din namin para sa 2nd District, sa 3rd, and para po masigurado lang na yung po mga nahingi ng tulong, una, hindi pa balik-balik. Yes. Antimano, sasabihin na sa'yo, ito mga requirements na kailangan mo. From there, pagpunta mo doon at kumpleto na, hindi ka na uuwi na pababalikin ka pa, bibigay agad sa yung tulong. Hindi ganun kadaming tulong. Pero kaya nga tulong pandagdag, pang-asiste. Kaya yun po yung pinapaliwanag ko sa ating mga kababayan. Hindi dahil ang bill mo ay 200,000 at akala mo bibigyan ka na rin ng 200,000. Hindi po ganun, ina-assess po yun. At huwag nyo naman pong iaasa lahat sa pamahalaan panlalawigan sapagkat pinagkakasya po ng gobyerno natin, matulungan ng lahat. Kaya yun po yung pinapaliwanag namin na ata-atado yung pagbibigay po ng pondo, medical assistance, burial assistance. Kasama na rin po dyan yung educational assistance sa ating mga scholar na ipinangako ni Governor Ramil na yung dating 6,000 scholar, ginawa po namin 10,000 scholars. Ano po ang ginawa namin doon? Bakit po nadagdagan ng pondo yun? Binawasan niya po ang sobrang gastos ng probinsya. Tinanggal niya po yung mga konsultant na hindi naman kailangan. Di ba ho? Nagtira lang ng iilan. Inalis niya yung sobrang gastos ng probinsya sa mga okasyon na kailangan magrenta ng ganito o mag-hire ng mga taong ganito. Binawasan po niya. Nilocalize niya po
ang mga simpleng okasyon. Ibig sabihin, hindi ka na mag-hire from Manila ng mga talento, yung mga talentadong taga Laguna, sila na lang yung hina-hire ng probinsya natin. At 'di ba, nakakatulong. So, yun po yung direksyon ng probinsya. At natutuwa po kami, hindi po nagbabago yan, Director. Kaya, kung ano man yung nakita nyo findings to sa ating kategoryang yun, yun po yung mandato ng administrasyon niya. Kaya, hindi ho mahirap eh. Alam mo, hindi mo yung, ay, ginawa namin ito kasi kailangan namin mag-comply sa DILG ganito eh. Hindi po. Ginawa yun kasi yun po yung tamang serbisyo para sa ating mga... Alam ko naman, obserbasyon niya, Director. Yes. Actually, yun din ang binanggit ng ating minamahal na governor nung October 27, nung after nung awarding. Sabi niya, hindi siya nandito para sa award, kundi nandito para magbigay ng serbisyong tama. Bonus na lang itong mga award na ganito. At kami naman, we will be doing our part na kilalanin din yung mga talagang magaling na pamamahala. At I would also like, Sir Chris, na stress sa ating mga televiewers, talagang maging proud tayo sa pamamahala ng ating gobernador, maging proud tayo maging taga Laguna dahil hindi po lahat ng LGU nagkaroon nito. Out of 81 provinces na sa buong Pilipinas, 43 lang ang nabigyan nito, halos kalahati lang. So, sa Calabarzon, out of the 5 provinces ay hindi po lahat meron, 3 lang tayong meron. So, talagang this is a prestigious award na ito na yung number 1 award na pinamimigay ng ating national government pagdating sa local governance. Kaya congratulations dun din sa mga bayan at siyudad. Nabanggit mo, Director, ikaw na nga po magsabi kung ano pong bayan at siyudad po yung ating binigyan pa rin ng award. Out of 144 na cities sa buong Pilipinas, kasama ang San Pedro sa nabigyan, ating syudad ng San Pedro. And then out of 1,490 na municipalities na 212 lang ang nanalo, ang ating Los Baños ay nakasama, Municipality of Los Baños. Congratulations kay Mayor Cesar Perez ng bayan ng Los Baños at kay Mayor Baby Katatis ng San Pedro. Alam mo, mga tahira na sa paglilingkod yung mga yan eh. Hindi mo na kailangan tawaran o subukan yung kanilang paglilingkod dahil ang pamilya Katatis, alam naman natin, talaga yung San Pedro and sila ang gateway eh. Ang San Pedro ay gateway ng ating lalawigan. Ang Los Baños naman ay kinikilala bilang science and technology city ng ating bansa. Kaya at yung pong namumuno doon ngayon, hindi mo matatawaran, naging barangay captain, naging vice governor at naging mayor ng kaya ngayon congratulations sa kanila. They deserve to be one. At ang ating lalawigan, yun naman po ang taas noon natin, di ba ho? Na kaya ng isang simpleng leader na mamuno, na makapagbigay ng serbisyong tama, na umaani na po ngayon yung mga ginawa niya in 2 years time ng kanyang panunungkulan at ngayon sa bago niyang termino muli ay yung pa rin naman ang direksyon at wala po nababago doon. Siguro kung may mababago man doon, mangilan-ngilan lang yun. Yung mga additional project namin like do sa particular sa health program natin, yung mga dialysis area natin, ina-upgrade po ng ayos yan. Ang ating 9 district hospital, doon po nakatutok ang gobyerno, Director, para malaman din ng ating mga kababayan. Scholarship program ng ating pamahalaan, nakatutok din po kami dyan. And yan pong ating Laguna Lake para po sa ating environment. Dyan po nakatutok ang ating gobyerno ngayon. Kasi napansin po namin, konti lang ulan, ang mga kababayan natin nagtatanong na kung may pasok o wala sa Facebook. Pero ang nakikita namin dito, yung mga laylayan po na problema, yung mga laylayang bayan po natin, yung mga bababa pong lugar natin, na konting ulan lang, binabaha po talaga yung area nila. That's why siguro, kaya sila nagtatanong kung may pasok o wala. Ang problema lang naman kung minsan walang ulan dito sa atin, pero doon sa mga katabing bayan natin, probinsya may ulan, bumabaha din. Kaya hindi naman kami makapag-advise. Kaya merong DILG circular Director, na may karapatan po ang mga munisipyo, di ba po? Sa DepEd ganun din. Si DepEd, meron din po circular na pinalabas. Ang mga school ay may karapatan na mag-cancel ng kanilang mga klase. Hindi nyo na kailangan mag-antay pa ng maliban kung may mga advisory, mga lalakas na typhoon like yung Lawin, itong huli nag-advisory kami dahil nga may advice naman sa atin ang Disaster Coordinating Council natin. Kaya
Ganun po. Nakabantay po kami 24 hours kapag may bagyong padating. Ang ating gobernador ay from time to time magkaka-text po kami. And all media access ay nakamonitor po ako na Double B, GMA7, yung Double B, yung DCMM, DCRH, IC, lahat ng istasyon diyan. Kaya mabilis po tayo. Director, kung napapansin nyo, mabilis tayo magpa-announce pag walang pasok at yun naman ang pinapalakpakan ng mga estudyante. Director, baka meron pa kayong mga bagong programa sa DILG na gusto niyo i-share sa ating mga kababayan. Thank you, Sir Chris. Kami po sa DILG, we will be busy advocating yung ating federalism, yung advocacy on federalism. This will be starting later this year hanggang next year. Magkakaroon pa ng mga symposium yan? Yes, Sir Chris. And siguro we may be able to tap po yung ating programa. Ma-invite po kayo para sa organization itong mga symposium na ito. Ito po para lang ma-educate yung ating mga kababayan on federalism, kung yung advantages. And ito naman talaga ang pronouncement ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte na tayo ay mag-federalize ang ating bansa. So, yun po ang magiging focus ng DILG. Kami pang naatasan na magkaroon ng info campaign para sa federalism. So, abangan lang po natin yan. Sige, huwag po kayong magalala. By all means, ang Public Information Office sa aming opisina ay katuwang nyo. At kung may mga gusto kayong announcement, makatulong niya kami sa mga organization, gathering ng mga tao, pwede naman po kami. Actually, hindi ng plano ko. And then, cover natin para din hindi masyadong paulit-ulit kapag may mga dinidiscuss. May magkaroon tayo ng primer, i-record natin yung mga magsasalita natin, mga speaker natin. Kasi, meron din akong pinaplano for next year sana magkaroon ng forum sa mga school, yung mga high school and college po natin. Magkaroon ng mga forum, yung mga programa ng gobyerno, kung nasa na ang plano ng gobyerno. Magkaroon sila ng interaction yung mga estudyante na masabi nila sa mga magulang nila, oy, meron palang programa po, Nay, Tay, ang programa pala ng gobyerno, ganito. Nay, ganito pala, pag kayo hihingi ng tulong, ganito, kailangan mong dokumento. Kasi para may nagsasabi sa mga magulang na, Nay, pag pala kayo may diabetes, ito pala ang kailangan mong gawin. Ito po ang gagawin natin. Para hindi na po tayo paulit-ulit. Nay, kailangan nyo palang kumuha ng senior citizen. O tatay, kailangan nyo kumuha pala ng senior citizen card. Importante pala yun kasi may gantong discount, etc. Mapaliwanag natin sa mga kabataan. At malaki dapat ang role ng mga kabataan ngayon, sa panahon ito, kailangan ng mga magulang ng suporta ng mga anak. Lalo ngayon, ang sabi nga, hindi wag pasintabi man, ang lives pa ng tao ngayon ay parang umiiksi. Alam mo, mga nawawala ngayon. Age of 60, ang bilis ng ngayon, hindi kagaya nung araw. May mga kakilala ko, 94, 98, talagang naabot pa 100 Nagawa daw yun. Tinanong ko ng kaibigan kong doktor, gawa daw yun ng pagkain, etc. Pero, isa lang ibig ko sabihin, hanggat nandyan pa, mahalin natin ang ating kapamilya. Director, baka may advice ka, may message ka sa ating mga kababayan na sa pagkakataon. Apo, maraming salamat, Sir Chris. Kami po sa DILG ay laging nandito para sumuporta, maging talagang partner ng ating provincial government through sa ating Governor Ramil Hernandez sa kanyang pagbibigay ng serbisyong tama. Kami po ay laging nandito anytime, Sir Chris. Kami imbitahin nyo. Tayo po ay magtulong-tulungan. Maraming salamat po. Oo, siguro mag-set tayo ng isang DILG. Gusto niyo magawa kayo ng isang program niyo for DILG para meron kayong sariling discussion, kung meron kayong mga circular na gusto i-discuss. A 30-minute program na Laguna DILG para din ma-meet namin. Kayo na rin na magawa ng interview. Kaya mo yan, dahil ka ng PIO DILG. Siguro kung na rin mag-interview kung ano yung mga ginagawa ng mga DILG officer natin sa mga bayan-bayan. Pagplanuhin niya, siguro by January mag-start tayo, mag-kick off tayo ng isang para lahat ng balita ng DILG may natututukan natin dito sa ating lalawigan. Tanch? Alam mo, partner, kanina lang nare-realize ko, mula nung nagsimula ako dito sa TV6, napakarami talaga na nangyayari sa loob at labas ng lalawigan ng Laguna. At syempre, hindi po kami mapapagod magbigay ng information at magsabi sa inyo na ang nakaka-proud maging isang Lagunense dahil ang Laguna po ay hindi magiging Laguna kung hindi dahil sa pagtutulong-tulong ng mga mamamayan at ng mga government officials natin. And I'm so proud
Salamat po, sir. Saludo po kami sa inyo. Ba't sa kanya lang? Sa akin? Sa inyong lahat. Siyempre, nakikita ko yung pagod ninyo at Biro lang. dedication. Kasi si Tans ay na-amaze siguro. Ay, si Sir sobra Chris, po. ang provincial government pala ay ganito. Sa dami po na aktibidades, may mga nagtatanong sa akin nakikita ako sa ganito, nagkarlan, sinuluan, punta Mabitak. Tapos bigla ako makikita San Pedro, sabi ng mga kaibigan, parang hindi ka ba napapagod sa trabaho niyo? Ang sarap kaya magserbisyo sa ating lalawigan. Nag-start akong PIO since 2000. Panahon pa ni Governor Nining Lazaro for 10 years. From 2000 to 2010 sa Red Cross. Hindi ako napapagod. This coming November 26, pakita mo nga pala yung aming alay lakad. Meron ka ba dyan Meron ka bang alay lakad dyan? Meron po kami alay lakad next week po. Iimbitahin ko po yung magiging kami po pala ang host ng dalawang JCI sa Calamba. Meron po kami alay lakad on November 26. Pinaabot po yung aming presidente ni Jun Aguilar. Ako po nung nag-start yung alay lakad, ako na PRO hanggang ngayon. Ako pa rin ang PRO nung alay lakad namin. Kaya ang dami pong estudyante ang natulungan na ho namin na pag-graduate. Mahigit na pong 4,000 ng mga estudyanteng Kalambenyo at Kalambenya natin na talagang very supportive po yung ating salamat din po sa ating mayor, kay Mayor Timmy Chipeco, sa ating Congressman Jun Chipeco na patuloy po yung suporta. Si Governor Ramil po, patuloy din po ang suporta. And other public servant ng ating mga kasama doon. So, salamat din. Huwag kayong magsasawa. Doon po sa mga non-government organization na kasama namin dyan, salamat din po sa kanila sapagkat patuloy po silang kasama namin. So, magkita-kita po tayo on November 26 at naglalakad na naman tayo para sa isang hakbang para sa kabataan ng ating lalawigan. Alam nyo, sinabi ko nga po kanina, ito pong programa ng Rise High Laguna ay sinserong binibigay po namin yung tamang impormasyon. Mahirap naman magbigay po ng maling impormasyon sa ating mga kababayan. Kaya every Thursday, kung gusto niyo po yung mga taga 1st and 2nd District particular na makakausap si Governor, matanong nyo kung ano yung pwede nyo mahingi sa probinsya, pwede po kayo magpunta dito sa atin sa Halang, sa Hektan po, yung dating BIR office natin. Nandun po yung opisina namin. Para naman po sa mga 3rd and 4th District, nandun lang po kami sa Kapitolyo every Monday. Maghapon po, 8 to 5, makakakita nyo po. Nandun, makakausap po kayo ng Governor. Minsan, kami na nga po naghihintay sa kliyente. Minsan alas 2 pa lang, Direktor. Meron pa ba? May padating pa ba? Hintay-antay na natin. Kung minsan, nung una kasi talagang dagsa. Inaabot kami ng gabi, 7 or 8, di ba? Ngayon, parang sino pa nangangailangan ng tulong para naghahanap pa tayo? And ang ganda naman ng response ng ating mga kababayan. At yun lang po ang pwede namin maibigay. Hindi ho namin kaya ibigay ang langit, no? Pero kaya po namin ibigay yung tamang serbisyo. Tans, paalam ka na? At maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa mga programa ng ating pamahalaang panlalawigan. At ako po, personally, hindi po ako mapapagod at magsasawang maghatid ng Balitang Laguna. Alam niyo po, napakaganda ng mga programa at hindi po tumitigil ang pamahalaang panlalawigan ng Laguna, particularly Governor Ramil L. Hernandez. Partner? Okay, salamat. Si Tans Panganiban po yan. Ako naman po ang inyong Public Information Officer ng Lalawigan. Bago po ako magtapos, tuloy-tuloy lang po tayo mag-donate sa Philippine Red Cross ng dugo, no? At hindi po kami magsasawa magpasalamat sa lahat ng donor natin. Diretso lang po tayo doon. Yung po mga organization, hinihimo ko po, mag-organize po kayo ng ating mga bloodletting. Kailangan po namin ng dugo. By December po kasi at January, mahirap na po mangolekta ng dugo. Alam niyo kung bakit? Puro po kainan yan. Medyo, alam niyo na, problema niya, yung puyat, nakainom, no? So pagka ho nakainom, di ho kukunan ng dugo. Kapag mataas ang BP ka, kakain ng lechon, di ho makakapag-donate ng dugo. Kaya inihimok po namin kayo, may panahon pa po tayo, mag-organize po tayo ng mga bloodletting. So sa lahat po ng nakasama namin kay Director Darrell, maraming salamat at magiging kabahagi po namin siya. Yun naman po ang gusto ko talaga. Lahat po nagtanggapan ay pinaimbita ko para maging kabahagi ng totoong impormasyon sa ating lalawigan. Ako po yung lingkod si Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng pong may kapal. Isyong tama ang kailangan, kahusayan galing sa panunungkulan. Siya ang bigay sa atin ng may kapal at nakalaang maglulungkot sa ating lalawigan.